MRC 5, Term 1, Week 5. Mga sariling tungkulin sa batas sa trapiko sa pamayanan. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga sariling tungkulin sa batas trapiko sa pamayanan. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Pinagkapareho, pinagkaiba. Suriin ang dalawang larawan at sabihin kung ano ang kanilang pinagkapareho at pinagkaiba. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Ang kanilang pinagkapareho ay mahalagang palatandaan na dapat sundin ng mamamayan. Ang kanilang pinagkaiba, ang una, ay pagresiklo sa mga gamit teknolohikal. At ang pangalawa ay palatandaan sa lansangan na dapat huminto. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Bukod sa pagsunod sa batas sa trapiko, magbigay ng isa pang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagkamasunurin kapag ikaw ay nasa labas ng tahanan o nasa pampublikong lugar. Magaling! Ang pagsunod sa pila kapag bumibili o sumasakay sa pampublikong sakayan at pagsunod sa mga patakaran ng paaralan o pampublikong lugar tulad ng hindi pagtatapon ng basura kung saan-saan at paggamit ng tamang basurahan. Ikalawang araw. Unang aralin, pagsunod sa mga babalang pantrapiko. Pagproseso ng pag-unawa. BTS. Basa, tanong, sagot. Sabay-sabay basahin ang tula at sagutin ang gabay na tanong. Ang pamagat ng tula, Ang Ama Kong Disiplinado ni Tyrene Rowena R. Reyes. Kwento sa akin ni Ama, marami pang pagbabago. Kailangan manatili, sumunod sa batas sa trapiko. Sa pedestrian lane, doon tatawid ako. Pag pula ang ilaw, tatawid ang mga tao. May pasaherong para ng para, kahit sa bawal na lugar. Nais bumaba na, ngunit sadyang disiplinado si Ama. Sa tamang lugar, ibinaba niya. Pagdaan sa simbahan, pagbusina ay iniiwasan. Sumusunod din sa tamang likuan. Dinaraan ng humps, siya ay dahan-dahan. Iniingatan ang mga pasahero, ayaw niyang masaktan. Nang kailangang bumalik, ngunit may no U-turn na nakita
umusad pamuli kung saan ang pag-ikot ay pwede na. Nang mapagod si ama ay nais na magpahinga. No parking sign nakita, umanap kung saan pwedeng pumarada. Marami pang mga batas trapiko na nasa kalsada ay makikita. Lahat ng iyon ay masiglang sinusunod ng aking ama. Sa bawat araw, panatag ang aming pamilya na si ama ay laging ligtas pagkat siya ay may disiplina. Gabay na tanong. Ilarawan kung anong klaseng ama ang nasa tula. Magaling. Ang ama sa tula ay disiplinado at masunurin sa mga batas at trapiko, kaya't maingat siyang magmaneho sa kalsada. Siya rin ay mapag-ingat at responsable, kaya't pinapahalagahan niya ang kaligtasan ng kanyang mga pasahero at pamilya. Pinatnubay ang pagsasanay. Pangkatang gawain, gawing batayan sa pagsagot sa mga tanong ang napag-aralang tula, ang ama kong disiplinado. Para sa titik A, ano-ano ang mga batas at trapiko na nabanggit sa tula? Una, sa pedestrian lane doon tatawid. Pangalawa, pag pula ang ilaw, tatawid ang mga tao. Pangatlo, sa tamang lugar ibinaba ang pasahero. Pang-apat, pagdaan sa simbahan, pagbusina ay iniiwasan. Pang-lima, sumusunod sa tamang likuan. Pang-anim, dinaraan ng humps, siya ay dahan-dahan. Pang-pito, no U-turn, umusad kung saan ang pag-ikot ay pwede na. Pang-walo, no parking sign nakita, umanap kung saan na pwedeng pumarada. Para sa titik B, bukod sa mga ito, magbigay ng dalawang iba pang batas sa trapiko. Una, pagsuot ng seatbelt habang nasa sasakyan para sa kaligtasan. Pangalawa, pagsunod sa speed limit o itinakdang bilis ng sasakyan sa kalsada. Paglalapat at pag-uugnay. Pagmuni-muni, balikan ang tula, suriin at sagutin ang sumusunod na mga tanong. Bakit mayroong mga senyas trapiko o mga karatulang babala sa kalsada? Mahalaga bang sundin ang mga ito? Bakit? Tama! Mayroong mga senyas trapiko at karatulang babala sa kalsada upang gabayan ang mga motorista at pedestrian at maiwasan ang aksidente. Mahalagang sundin ang mga ito dahil nakakatulong ito upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng lahat sa lansangan. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, kaayusan sa pamayanan, dulot ng batas sa trapiko. Pagproseso ng pag-unawa. Pagtapat-tapatin. Pagtapat-tapatin ang mga buktong ni Chris Alonsozana sa unang hanay. Sa tama nitong sagot sa ikalawang hanay, isulat ang tamang titik sa patlang. Unang hanay. Ikalawang hanay. Para sa unang bilang, ang ilaw nito'y 3, palaging pabago-bago. Narito ang mga pagpipilian.
Ano ang tamang sagot? Ito ay E. Pangalawa, kung liliko ay laging tingnan kung pwedeng kumaliwa o kumanan. D. Pangatlo, ang karatula ay may 4 na letra. Ibig sabihin, sandaling tumigil muna. A. Pang-4, may mga linya sa kalsada. Dito dapat tumawid. Halika. C. Pang-5, naka-uniforme mula baba hanggang ibabaw, handang magserbisyo kahit sa init ng araw. Ito ay B. Pinatnubay ang pagsasanay. Pagtapat-tapatin, itapat ang angkop ng mga babala sa ikalawang hanay sa tama nitong sitwasyon o lugar sa unang hanay. Unang hanay, ikalawang hanay. Para sa unang bilang, maraming matutulin na sasakyan ang dumadaan. A. Bawal pumarada. B. Bawal tumawid. C. Mag-ingat, madulas ang kalsada. D. Sakayan at babaan. E. Sarado ang daan. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Bawal tumawid. Pangalawa, may parada sa buong kalsada. Ito ay titik. E. Sarado ang daan. Pangatlo, paparada sa PWD dahil wala ng paradahan. Ito ay A. Bawal pumarada. Pang-4, pipila ng maayos bago makasakay ng bus. D. Sakayan at babaan. Pang-5, umulan ng 1 oras. Ano ang tamang sagot? C. Mag-ingat, madulas ang kalsada. Ika-4 na araw. Ikatlong aralin, pakikibahagi sa programa ng pamahalaan na makatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa pamayanan. Ang mga ito ang tinatawag nating traffic and road signs in the Philippines. Mayroong warning, informative at regulatory. Ngayon ay pagmasdan mo ang mga ito. Pinatnubay ang pagsasanay. Panuto. Ang mga palatandaan o panuto sa lansangan at mga batas sa trapiko ay nagbibigay ng kaligtasan sa bawat mamamayan. Suriin ang 10 larawan at iugnay sa kaligtasang tinutukoy nito.
Para sa unang bilang, lugar na sangandaan. Ano ang tamang sagot? Magaling! F. Pangalawa, lahat ng klase ng sasakyan dahil bawal sila pumasok. Ito ay C. Pangatlo, truck dahil bawal sila pumasok. A. Pang-apat, daang tren. J. Pang-lima, ginagawang kalsada. G. Pang-anim, lugar tawiran. D. Pang-pito, madulas na kalsada. I. Pang-walo, matarik na paakyat na direksyon ng kalsada. E. Pang-siyam, nakatakdang tulin ng sasakyan. B. Pang-sampu, panganib sa nahuhulog na bato. Age. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan. TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang mga sumusunod ay mga kilos na nagpapahalaga sa mga sariling tungkulin sa batas trapiko sa pamayanan. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Para sa unang bilang, lubhang napakahalaga ang wastong pagsunod sa anumang alituntunin o patakaran. Tama o mali at ano ang iyong dahilan? Ito ay tama. Dahilan. Mahalaga ang pagsunod sa alituntunin upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Pangalawa, hindi makakatulong ang pagkakaroon ng tamang disiplina sa pagpapanatili ng kaligtasan ng bawat isa. Ito ay mali. Dahilan. Ang tamang disiplina ay nakakatulong upang maiwasan ang aksidente at mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Pangatlo, mayroong iba't ibang tuntunin sa pamayanan na may kinalaman sa kaligtasan tulad ng babala at batas trapiko. Tama o mali? Tama. Dahilan. May mga tuntunin, babala at batas trapiko sa pamayanan upang gabayan ang mga tao at mapanatili ang kaligtasan. Pang-apat, hindi lahat ng mga batas, alituntunin,
babala, patalastas o panawagan ay dapat sundin. Ito ay mali. Dahilan: dapat sundin ang mga batas at alituntunin dahil ito ay ginawa para sa kaayusan at kaligtasan ng lahat. Panglima, sa ating pagsunod sa batas, alituntunin, babala, patalastas o panawagan, lahat ay malulugod. Tama o mali? Siyempre, ito ay tama. Dahilan: kapag sumusunod ang lahat sa mga batas at alituntunin, nagiging maayos at ligtas ang pamayanan. Pagsusulit. Tama o mali? Isulat ang tama sapat lang kung ang pangungusap ay tama. Isulat ang mali sapat lang kung ang pangungusap ay mali. Una, ang pagsunod sa mga alituntunin tulad ng mga babala at batas sa trapiko ay makatutulong upang tayo ay maging ligtas. Tama o mali? Tama. Pangalawa, ang mga nahuhuli sa mga lumalabag sa batas sa trapiko ay hindi pinagbibigyan kahit mayroong katanggap-tanggap na dahilan. Tama o mali? Mali. Pangatlo, bigyan dapat ng daan ang mga sasakyang may sirena tulad ng ambulansya at truck ng bumbero. Ito ay tama. Pang-apat, ang ilaw trapiko ay may apat na iba't ibang kulay na may iba't ibang kahulugan. Mali. Panglima, mahalaga ang pagkakaroon ng disiplina upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng pamayanan. Tama o mali? Tama. Pang-anim, bagalan ang pagmamaneho sa sasakyan kapag ikaw ay gagamit ng cellphone para magpadala ng text message. Mali. Pang-pito, maaring maghudyat ng busina sa mga mabagal tumawid sa paaralan, simbahan at ospital. Mali. Pang-walo, maaring tumawid kahit saang parte ng kalsada basta't bibilisan ang paglalakad. Tama o mali? Mali. Pang-siyam, ang pagsunod sa mga batas sa trapiko ay kapag umaga lamang mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. Mali. Pang-sampu, kayang-kaya nating sundin ang mga babala at batas sa trapiko kung palagi nating isasaalang-alang ang ating kaligtasan. Tama o mali? Tama. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pagsunod sa mga babalang pantrapiko, kaayusan sa pamayanan dulot ng batas sa trapiko, at ang pakikibahagi sa programa ng pamahalaan na makatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa pamayanan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.